Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng 361 degree pull-up 3. So far, hangang-hanga ako sa AG pull-up series, no? Maganda pang outdoor, affordable, and nandun pa rin yung tech na kailangan. Kaya naman siguro marami nag-request nito kagad. So, hindi na natin ito patatagalin. Samahan nyo na ako. I-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. 361 degree pull-up 3. Napakarami pang colorway, pero parang ito yung nagugustuhan ko kasi yung black and pink. So far, no, nagiging marami na akong ganong sapatos, no? Hindi, wow. Siyempre, para maiba naman, magla-lavender tayo this time. And parang nagustuhan ko to kasi isang kulay lang siya. Tapos may konting touch of white, mas madaling bagayan. Punta na tayo sa aesthetic and material. Gumamit po siya ng mesh uppers. May mga infusing ng plastic infusing dito. Nakakabit po sa kanyang lacing system. Parang more fit. May fly wire po siya. Ayan, no? Yung wire na yan. Yan, yung wire na yan. Dalawa. Pati rin dito sa medial part. Mararamdaman yung lockdown. Mamaya pag-usapan natin yan. May synthetic leather dito na combination. Pati dito. And by the way guys, no, sasabihin ko lang, nagkaroon na ng bagong version. Nung pagkabili ko nito, nagkaroon ng mga bagong version. Kaya ang gaganda na nga ng kulay, no. Parang mas gusto ko sana yon. Leather uppers po yung meron. Same lang talaga yung price. Pero leather siya. Mas magaganda yung colorway, no, lalo na yung pink. Parang binaliktad. Parang ito yung yung leather dito naging mesh. Tapos mostly leather na doon. Nagkabaliktaran lang ng material, parang ganon. Kung mostly ipang-outdoor nyo, yun yung marirecommend ko sa inyo. Same price lang naman no? So yun. Pero kung mostly indoor naman kayo naglalaro or makinis naman yung outdoor court nyo, pwede naman din to. Gumamit po siya ng quick foam light. Ayan, nakalagay dyan. And meron po siyang solid rubber outsole na napakatigas as usual guys. For me, no, parang pag pull up, pang outdoor talaga. Yung shape niya naman guys, walang ginayahan, wala akong nakitang ganyan sa ibang brands, no? Siguro naghahanap lang ako ng torsion plate or arch support, pero kasi sa presyo niya na ganito, happy na ako kahit wala. Kasi napakamura naman talaga guys, no? Panalong-panalo na. Anyway, dun kilala ang pull up. Ito ang budget shoes ni Aaron Gordon talaga. May pirma pa pala niya dito by the way. So yun, mataas pa rin nabibigay natin dito. Bibigyan po natin siya ng 8.5 out of 10. Sana yung pull-up na pull-up 2, yun na lang yung material dito, no? Parang hindi ko masyadong trip yung mesh. Or ito, leather na lang, yung isang version nito. Kung yun yung kukunin nyo, siguro mas masaya. Mas mataas ang ibibigay ko ditong score. Though guys, may downside yan. Pag yung leather yung kinuha nyo, syempre, mas breathable itong mesh and mas nag-expand po ang mesh. Unlike pag leather siya, talagang yun na yun. Okay? Next, punta na tayo sa traction and outsole. Solid rubber outsole na may parang mga, parang robotics, electronics na pattern with herringbone pattern. Merong 361 logo dito. Merong Aaron Gordon dito. No, yan. Yun nga guys, sinabi ko na kanina, matigas na naman po yung outsole nito. Marirecommend ko na naman kahit pa ipang harabas. Yung shoes na to, no, parang nakikita ko siya as pang-alternate na sapatos kung mag-outdoor ka bigla. Pangalawang sapatos mo kung meron kang main shoes na talagang yun talaga yung ginagamit mo pag liga, pag practice game, or pag sa outdoor na liga, itong gagamitin mo. Doon ko siya nakikita kasi very durable yung outsole. And tatagal po talaga yung outsole. And yun din guys, mapa-indoor, outdoor. Lalo na nung in-indoor ko, ang ingay po talaga. Stop on a dime. Naalala ko dati, yung pull-up 1. Hangang-hanga ako dun. Isa yun sa top 3 outdoor shoes ko 2022. Mukhang pasok pa rin to sa pang-outdoor shoes kung sana leather na naman ang pipiliin nyo. Kasi pag leather, mas matibay. Okay?
Pero mamaya natin pag-uusapan, iskuran ko muna to. Yon, 10 out of 10 po tayo sa traction and outsole. Napakaingay, very squeaky, and hindi rin po siya nag-a-attract ng dust. Guys, pinanglakad ko to sa labas, lakad-lakad, kasi medyo malayo ako nakapag-park ng sasakyan. Ayaw ko pa naman sana siyang iapak sa floor bago maglaro, kasi syempre baka hindi na tumunog, pero it turns out matunog pa rin kahit inapak ko siya sa maduduming surface. Pero hindi siya nag-attract. Wala kang bato-bato malinis pa rin. So, kaya yun guys, perfect score, 10 out of 10 tayo. Punta na tayo sa next, safety and support. Kung titignan, sa unang tingin, parang coach, parang walang support, walang TPU plate, parang very minimalist, pero it gets the job done kung pag-uusapan natin yung safety and support. Kasi yung midsole, umaangat dito. So, ang lateral containment ninyo pag nagja-jab step, Euro step, side steps, panalo. Mararamdaman nyo talaga yung support side to side kahit pa sa medial part ng sapatos nyo. And plus guys, sinabi ko kanina, makikita nyo naman na maayos yung flywire hanggang baba talaga. So pag hinigpitan nyo dyan, ramdam nyo talaga yung lockdown ng pull up. Plus, hindi lang yun guys umaangat din dito papunta sa heel counter. So parang may external heel counter din dahil dito sa leather dito. So may dagdag support, may dagdag lockdown. Actually maganda ang support ng nila, ng heel counter. Lagi kong sinasabi, important ito sa akin. For me kasi nga, kung maganda yung heel counter nyo, kung perfect yung heel counter nyo, mababa yung risk ng tapilok. And good thing, ganun siya. Yung stiffness nito, saktong-sakto lang. Ayoko naman na sobrang tigas dito, Saktong-sakto lang, and nakatulong po talaga. Buti umangat ito. Kasi kung hindi ito umangat, baka mababa yung score na mabigay natin, Yung uppers niya kasi, hindi rin masyadong supportive. Though, yung mesh niya naman, close mesh. And maganda naman yung structure, hindi naman sobrang lambot. Pero kasi, syempre, hindi to as supportive as mga monoyarn, as knit, Pero okay naman, kasi buti na lang, close mesh siya. So yun guys, sa safety and support, bibigyan po natin siya ng 8.5 out of 10. Kaya hindi na perfect kasi walang torsion plate, walang twist support, And gusto ko pa sana ng more supportive uppers. Anyway, next, punta na tayo sa fit and comfort na po tayo. Unang-una fit, sabihin ko na kagad to, Kasi meron akong weird na nararamdaman. Parang mahaba siya for me. Merong empty space ako ditong medyo hindi ko nagugustuhan. Parang medyo mahaba. Pero dito, okay sa akin. Guys, okay sa akin to. Normal hindi to masyadong wide foot friendly. Okay, so kung wide foot kayo, mag 0.5 size up kayo. Or 1 size up. Medyo narrow po to. Plus yung may infusing kasi. So, hindi masyadong, yung infusing na yan, medyo hindi mag-expand masyado. Pero nga, dahil mesh to, may konting stretch pa rin naman yan. And yung comfort niya sa loob, okay, malambot. Step in comfort, okay din. Padded po talaga siya all throughout, pati yung tang niya, maganda yung padding. Dito lang siguro humihingi pa ako ng konting Achilles pillow. Pero guys, magaan po siya kasi nga mesh and wala masyadong TPU plate. Foam lang ang ginamit nila na pang support talaga and mga lubid ang ginamit na pang support. Yung nito, yung quick foam niya, hindi yung quick foam na katulad sa Zen 3 Parang medyo matigas yung quick foam nito. Parang ito yung quick foam na luma. Diba? Bakit ganun? Kaya yung step-in comfort niya hindi gaanong malambot. Pero dahil nga mesh to, yun naman ang isa sa mga advantage ng mesh. Lalo na kung mesh, ilalaban mo sa leather, syempre mas masarap sa pakiramdam yung mesh. Mas malambot, mas nag-i-stretch nga. Very mobile din yung ankle mo dito kasi parang low cut to mid cut siya. Very stretchy. Wala naman kasing torsion plate para maglumaban against sa sa forefoot flex. May arc. So, napakaganda ng heel to toe transition. Mapapatakbo kayo dito talaga. So, very mobile. Maganda yung fit and comfort. Doon lang talaga sa parang empty space ko dito. Pag manipis yung medyas, kapalan yung medyas nyo. And yung Achilles pillow lang naman. Doon lang ako nag-inarte. So, mataas pa rin ang mabibigay natin dito. So, bibigyan po natin siya ng 8.5 out of 10 na naman sa fit and comfort. Next, punta na tayo sa breathability. Siyempre naman, guys. Puro mesh to mesh, close mesh, screen mesh,
Yung ditong nakikita nyo, transparent, nakikita nyo yung lubid. Screen mesh yan. Mesh pa rin sa side, mesh pa rin sa side. Dito lang sa leather medyo maano. Tapos sobrang lalaking butas na tang. Very breathable. Wala na tayong masasabi pang negative sa breathability nito, no? Pumapasok naman 90% yung hangin and lalong lumalabas din. Lalo na dito sa screen mesh na sinasabi ko, no? So 10 out of 10 po sa breathability, parang hindi po talaga iinit ang paa nyo dito. Next, punta na tayo sa cushioning. Nasa stiff side po yung cushion niya na gumamit po ng quick foam light. Meron po siyang heel drop, no? Medyo mataas dito, pababa. Pero hindi naman sobrang taas. Mataas po dito, medyo pababa. Maganda yung court feel dito sa forefoot area. So, quick ka, mararamdaman mong fast ka, mabilis. Kasi nga, okay ang court feel nito. Nasa stiff side, so may bounce. Okay naman talaga yung quick foam sa kanyang bounce and impact protection. Pero, yun ang sinabi ko, okay. Kung gusto mo talagang great, dun ka na Quick-O-Tech, no, yung premium nila. Kaso lang, budget naman kasi to, budget shoes to, so okay na rin yung quick foam. Mas gusto ko nga lang kasi yung quick foam light ng Zen 3, quick foam light ng Pull-Up 2. Hindi ko alam kung bakit yung quick foam light dito, yun nga, medyo matigas. Pero may konting compression naman kayo makikita, no? Kasi may compression naman pa rin siya, malambot pa rin kahit papano, pero konti lang. Hindi po talaga siya plush. So dahil dyan guys, dahil okay lang siya, goods, not great siya sa impact protection, pang point guard po talaga siya, pang shooting guard, small forward. Dun po yung laro nito. So dahil dyan guys, bibigyan po natin siya ng 8 out of 10 sa cushioning setup. Naghahanap pa sana ako ng konting plushness, ng torsion plate. Siyempre, pag may torsion plate, siyempre may konting tulong sana sa bounce yan, no? Next, punta na tayo sa price tag. Siyempre naman, pag sa price tag ang pag-uusapan natin, hindi na natin kailangan patagalin to. Sulit pa rin to guys. Sulit pa rin siya, panalong-panalo as usual pag pull up. Lalong-lalo na guys, kung kukunin nyo kasi yung leather nito, leather version nito ang kunin nyo. Kung gusto nyo na mas durable, mas tatagal na kahit mag-toe drag kayo. Kasi, oo, kahit mag-toe drag kayo, medyo okay pa rin to. Pero hindi ito masyadong tatagal. Mesh pa rin siya kahit papano. No, although close mesh siya, magagasgas pa rin to pag nagto-toe drag kayo. So kung outdoor talaga, durability, mag-leather kayo. And kung yun ang kukunin nyo, mas mataas talaga ang score sa price tag. Pero okay pa rin naman to. No, hindi ko lang nga lang mabibigyan siya ng perfect score. Bibigyan po natin to ng 8.5 out of 10. Okay pa rin naman, no? Kasi it gets the job done pa rin. Ginawa pa rin niya yung trabaho niya ng lockdown, ng support sa pamamagitan ng midsole. Okay pa rin naman. Though, yun nga, syempre material hindi na premium, synthetic leather. No? And to be honest, no, yung synthetic leather naman niya, pero okay naman, maganda naman yung synthetic leather, hindi mo kan cheap. Kaso lang syempre, leather, ano mo sa knit, sana knit na lang, 'di ba? Sana nagawa nga nila sa sa Pull-Up 1, no? Sana ganoon na lang din to. Or pero okay pa rin naman, no? To be honest, pwede pa rin kasi nadadaan sa itsura. Nagandahan pa rin naman ako dito sa itsura nito, no? Unique. And kung pangharabas naman kasi talagang sapatos, pang option 2, no, second shoes mo, pwedeng-pwede na ito, no? Huwag kayong mag-alala, maglalagay ako dyan ng link sa baba, sa description box. Laz Mall, Shopee Mall, legit seller po yan. I-click nyo na. And kung naghahanap pa po kayo ng mga other shooting guard, small forward, 361 shoes, maglalagay po ang link dito. And huwag nyo kalimutan, pindutin yung bilog dito para makasubscribe po kayo kaagad para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Marami pong salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!